Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is October 21, 2025 at tayo ngayon ang pupunta dyan yan sa The Price View Park Suite sa may Quintin Paredes Road, Barangay 289, Binondo, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may Dusit Honey Theater Drive sa may Park Square Drive, San Lorenzo, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So, okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantalang tayo ay papunta doon, medyo malayo pa naman yan, 2.4 kilometers ang layo pa natin. So makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan na kinakailangan niya para malaman talaga kung sino ang mastermind ng flood control scandal. Pero pinanindigan ng DOJ ang dati pa nitong posisyon na dapat magsauli muna ng pera ang mag-asawang kontratista bago sila tanggapin sa WPP. Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. So, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under the law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Opo. Ginawa ko lamang yun doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind nito. Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, diba, kasama ako sa sindikatong ito. Diba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. O sa huba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program. Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. Humihingi ang DOJ ng dagdag budget para sa Witness Protection Program sa taong 2026. Gusto rin ng DOJ na sa mga safe house na nila maprotektahan ang mga testigong nasa pangangalaga ng Senado dahil limitado lang ang mga ito sa pagpunta sa NBI o DOJ. They are claiming that we need to go to this place to get documents, we need to go to our homes to get these documents, we need to talk to some people to strengthen our position, but we cannot do that. Pero po na ni Senador Sherwin Gatchalian, sa gitna ng kaliwat ka ng investigasyon sa issue ng flood control, wala pang nakukulong. Let alone, rinig ko kanina, wala rin na-freeze na assets ng mga politicians. So, the public is growing impatient. We have secured 6 freeze orders already. That includes the officials of DPWH, some of the contractors, and some of those involved in the kickback mechanism. We are pursuing the case, but we are very circumspect about this. Samantala, sinabi ni Senate President Vicente Soto III na halos 100% sigurado ng magbabalik bilang Blue Ribbon Committee Chairman si Senate President Pro Tempore Pangulo Lacson pagbalik ng sesyon sa Nobyembre. Sabi ni Soto na pati ni Lacson ang panawagan mula sa mga kasamahan at sa publiko na muling pamunuan ng komite. Matatandang may mga senador na tila hindi nagustuhan na naging direksyon ng investigasyon ng flood control issue at ang pahayag ni Lacson sa budget insertions. Sabi ni Senador J.B. Ejercito, bukod sa walang gustong maging permanenteng hepe ng Blue Ribbon, nagkaliwanagan na rin ang mayorya sa mga issue nila noon. Nagkagulitan na siguro na hindi rin kanilya, pero it was clarified with the statement ni Senator Soto. And after the majority focus, nag-ayos naman ang kanila. Tingin ni Ejercito kung bumalik si Lacson sa Blue Ribbon Committee, walang mangyayaring revision sa Senado sa ngayon. RG Cruz, ABS-CBN News. Ay imbestigahan ng Land Transportation Office sa Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman ang ilang infrastructure projects ng ahensya na kahit natapos gawin ay hindi naman napapakinabangan. Samantala, kumbinsi ng Bureau of Customs na smuggled ang ilan sa mga sasakyan na mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Vizcaya. Nagpapatrol, easily.
Nadiskubre ng Land Transportation Office o LTO ang ilang infrastructure project ng ahensya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagamit. Ito'y matapos ipa-audit ni bagong upong LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang lahat ng pag-aari at pasilidad ng ahensya. Kabilang sa mga hindi nagagamit ay ang IT Hub Center na ito sa Quezon City na walang mga computer at iba pang mga gamit. At gayon din ang isang building na itinayo para sa mga road safety seminars. Isa sa mga pasilidad dito sa loob ng IT Hub Center ay itong sleeping quarters o yung dormitoryo. Makikita ninyo may mga higaan dito dahil intended sana ito para doon sa mga magsa-seminar para meron silang tutulugan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw ito nagagamit. Ayon sa LTO, halos tig-500 milyong piso ang nagasto sa bawat proyekto na may kontratang nilagdaan pa noong 2021. Na-turnover sa LTO ang mga pasilidad noong July 2023 at December 2024. Nung over sa amin, walang information kung ano yung bakit hindi gumagana. Wala po eh. Kailangan ho namin ng LTO ng mga facilities. Pero hindi ho siya na-utilize. Tapos ang laki-laki ng amount, sayang. Ayon kay Lacanilao, ang mga kontraktor ng mga naturang proyekto ay ang LGLA Marketing at SunWest Construction and Development Corporation na konektado kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Natuklasan din ng LTO na may overpayment naman para sa kanilang Central Command Center na aabot sa 26 million pesos. Umabot nga sa higit 900 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto na naunang nasita ng Commission on Audit. Paiimbestigahan ng LTO sa ICI at Office of the Ombudsman ang mga natuklasang proyekto. Isinali naman na ng LTO sa kustodiya ng Bureau of Customs ang isang Lamborghini Urus na inimpound matapos sitahin ng driver nito dahil sa pagmamaneho ng walang plate number. Ayon kay Lacanilao, pareho ang importer ng Lamborghini at ng mga sasakyan ng mga kontratistang Diskaya. May nakita rin umanong irregularidad sa dokumento ng sasakyan, kaya iniimbestigahan din ang naturang importer, maging ang mga nagproseso ng papeles nito. Mukhang sinadyang din lang ito. Kasi unang-una, dun po sa aming sa system po ng LTO, yun pong mga papeles na from Bureau of Customs nakalagay invalid. Sinabi naman ng BOC na kumbinsido sila na ang 13 sa higit 30 luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya ay smuggled. Pero sila hanggang October 23 mag-submit ng final documents nila. Kasi initially, kumbinsido na kami na smuggled yung 13 mga sasakyan. Based on our record sa system na meron pong mali, meron pong ginawang hokus-pokus sa dokumento. Ang 17 iba pang luxury vehicles na may kumpleto namang dokumento ay sasailalim pa sa post-clearance audit. Target ng BOC na ipasubasta ang mga smuggled na sasakyan ng mga Diskaya sa November 15. Easily, ABS-CBN. Nagtalaga na ng 3 bagong miyembro ng Government Service Assurance System Board of Trustees kasunod ang pagbibitiw ng ilang opisyal nito. Kabilang sa mga bagong opisyal ng ahensya, sina Gilbert Sagsad, na Pangulo ng Philippine Public School Teachers Association, at mga kinatawan mula sa banking, finance, investment at insurance sector na sina Enrico Gregorio Trinidad at Senon Odensial Jr. Naunang nagsumite ng kanilang resignation ang ilang opisyal ng ahensya, sabay ng kanilang panawagang magbitiw sa pwesto si GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso dahil sa anilay alanganing investment ng GSIS. Sagot naman ni Veloso, hindi siya magre-resign. Diniis din niyang dumaan sa tamang proseso ang mga pinupunang transaksyon. Sa fourth, of finals and dance floor exercise at the National Artistic Gymnastics World Championships sa Jakarta, Indonesia, na may advanced sa ball qualification kung saan nakuha niya ang #1 spot. Sumangalawa naman si Yulo sa exercise qualification kasunod ng Filipino-British Mrs. Jade Jarman. Ito ang parehong event kung saan gumawa ng kasaysayan si Yulo sa 2024 Paris Olympics. Ginawanan ng ABS-CBN ang bantayog ng Lawa Award ng Laguna Meteorological Authority dahil sa epektibong programa ng pagtitipid ng tubig.
Kinilala ang pag-recycle ng 100% tubig na ginagamit sa main office compound ng ABS-CBN. Dahil sa makabagong water recycling system, nalilinis at hindi nagagamit ang kumpanya ang wastewater sa iba-ibang paraan maliban sa pag-inom. Susunod, bago pasani ng mga consumer sa bayarin sa kuryente, alamin. At kwento ng batang alay pano sa demonyo sa Pesta Proseso. Abangan ang iba pang balita sa pagumalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ubo ng anak, nakababahala, problema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambatubo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Pinutunaw at pinalada pa sa problema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Raciambao po, the Reflex for Flemex. Ang batang lagundi sa amin. Agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Flemex. DZMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras alas 7:33 isang gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Flemex. Ombudsman nakapagpadala na ng sabina sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly. Kinumpirmado na nagpadala ng sila ng mga sangkot sa nating flood control project sa Oriental Mindoro. Ang Ombudsman Jesus Julia, higit sa kong araw, may sa likod ng proyekto, kabilang ang Sano West Incorporated sa pagmamayari ni Galdico para magsisigil ng kanilang counter affidavit. Sa darating na Webes, maglalabas ulit ng subpina ang ombudsman para naman sa mga sangkot sa mga ghost project sa Bulacan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radio Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Islenta at DZMM Teleradyo. Ako si Amy X. Tareha. At may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Islenta. DZMM, numero 1 sa aksyon. Kapag nanay, kailangan magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget balita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa araw-araw. Kasi ang Radio Patrol sa Islanda, wala sa balita o nasa public service. For now, ano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V. Sa Antonio sa Bob Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Love Connect. Hanap mo ba yung kwentuhan all night? Yung pakikinig ka, kasamahan kumuha at tumawa. Tara na, kwento tayo. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Dito, walang kwentong mananatiling sikreto. TV Patrol sa DZMM. Hanapan ng Isang Consumers Group ng Energy Regulatory Commission
kung saan napunta ang bilyon-bilyong pisong na kolekta sa lahat ng mga consumer na sinisingil buwan-buwan ng tinatawag na feed-in tariff. Sagot ng ERC, mahigit 215 billion pesos na ang nakolekta mula 2015, pero bukod sa tataas pa ang feed-in tariff sa susunod na buwan, abay meron pang hiwalay na ina-charge na naman sa mga consumer sa susunod na taon. Mabilis magbayad ng kuryente sina Alcay, hindi na niya pinapaabot ang due date para iwas putol ng Meralco. Pero nung tinanong kung ano ang reaksyon niya sa pagtaas ng tinatawag na feed-in tariff allowance o FIT-all sa Nobyembre, hindi niya maintindihan para saan ito. Wala na unong panahon ng mga ordinaryong consumer na pag-aralan ang sangkaterbang charges na nakalagay sa likod ng bill. Pag dumating lang po yung bill ng kuryente ko, kung magkano yung bill ko, yun ang pong babayaran ko. Kung kaya ng due date, kailangan bago dumating yung hindi pa nag-due date, magbabayad na ako. Ang FIT-all ay singil sa lahat ng mga consumer para pambayad sa mga eligible na plantang gumagawa ng kuryente gamit ang renewable energy o yung malilinis na source ng kuryente. Nakalagay yan sa likod ng Meralco bill na sa ngayon ay nasa 11 centavos kada kilowatt hour. Magiging 21 centavos kada kilowatt hour ito sa susunod na buwan. Pero para sa grupong Nasiko, dapat linawin muna kung magkano na ang nakolekta sa mga nakalipas na taon na napupunta sa tinatawag na FIT-all. Pagamat 9 centavos o 20 centavos lang pinag-uusapan, napakaliit, ano po? Pero per kilowatt hour ito. At kapag pinangga sa aktwal na dami ng kuryenteng na ibenta, aabot din ang halaga sa bilyong-bilyong piso. Sa bansa ng grupo, kung 104,000 gigawatts ang nabentang kuryente noong 2024, nasa 12 billion pesos ang katumbas ng FIT-all. Ang anumang pagtaas ng presyo ng kuryente ay masakit sa bulsa ng mga electricity consumers, lalo-lalo na sa mga residential customers. Kasi pagtarili mong pera yan eh. Sa datos ng ERC, mahigit 215 billion pesos na ang nakolektang feed-in tariff sa lahat ng mga consumer mula 2015 hanggang September 2025. Ang prinsipyo kasi is yung mga renewable energy na ito, kapag sila ay naitayo dito sa atin, meron siyang benepisyo sa lahat ay nakikinabang yung kabawasan sa polusyon. Din ng Nasicor, dapat alam ng mga consumer kung gaano pa katagal ang dagdag pasaning ito sa buwan ng bill. Kung kailan natin maasahan yung beneficyong pinangako sa mga consumers, dapat may talaga yung timeline. Kailan ba ang full recovery ng investment sa planta? Kailan ba yan? Hanggang taong 2035 pang paniningil ng FIT-all batay sa batas. Pero may isa pang ipapatong ulit sa bayarin ng mga consumer sa susunod na taon na para rin sa mga renewable energy developers. Magkakaroon in the future ng panibagong bill na tinatawag na GEA allowance naman o yung Green Energy Option Allowance. Ito ay ipatutupad pa lang ng ERC. Ang ideya kasi ay sa kalaunan kapag dumami pa ang renewable energy sources, bababa ang overall na singil sa kuryente dahil mababawasan ang paggamit ng mga tinatawag na fossil fuel na imported gaya ng coal o natural gas. Pero para sa ordinaryong Juan de la Cruz, nila hindi naman bumababa. Pagpus, lalo pang lumalaki ang bayarin sa kuryente. Pinuri ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kalsadang nasira ng landslide sa Quezon, Bukidnon. Naantala naman ang retrieval operation sa mag-asawang natabunan ng lupa dahil sa pag-ulan at manakalakang landslide. Nagpapatrol, Colonel Sokmo. Sa pagkikipag-usap ni DPWH Secretary Vince Dizon sa geologist ng Mines and Geosciences Bureau na mag-alamang may talya ng tubig sa ilalim ng Bukidnon Davao Road o Buda Road na napinsala dahil sa landslide kamakailan. Naging sanhirin umano ng pagbuo ang mga nagdaang lindol. Nagka-landslide na sa naturang kalsada noong 2022. Kaya nilagyan ng gabyon o pader na panlaban sa pagbuo ng lupa. Pero nasira pa rin ito dahil sa laki ng lupang bumigay. Ayon kay Dizon, prioridad ang pagkumpuni sa nasirang kalsada. Lalong maraming motorista at residente ang apektado.
Sa Buda Road dumaraan ang mga motoristang papuntang Northern at Southern Mindanao. Pero hanggang ngayon, bawal pumasok sa nag-iisang lane na naiwan ang anumang uri ng sasakyan. Kaya ang mga commuter napipilitang pagtasin ang pansamantalang daanan sa mabundok na bahagi ng lugar. Isang babaeng manganganak na ang maingat na kinakarga sa stretcher. Ang pamilya o batay naman, matyagang naghihintay ng balita sa mga magulang na natabunan ng landslide. Naiyak si Eva May nang sariwain ang huling pag-uusap nila ng mga magulang isang araw bago ang landslide. Masayaan niya sila nang imbitahan niyang pumunta sa Davao de Oro para sa isang okasyon. Naantala naman ang retrieval operation dahil sa ulan at manakanakang pagbuho ng lupa sa Ground Zero. Kanina, mga 6 p.m. nag-start ang operation, pero banda mga 9:30, umulan kasi kaya sinuspindi ang ating operation. Then sa may right side, may malaking itak na dyan. Yung banda dito sa left side, yan yung binabantayan talaga natin. Umaasa ang mga residente at motorista na makukumpuni agad ang kalsada para bumalik na sa normal ang biyahe sa kanilang lugar. Colonel Tongboy, ABS-CBN News, Quezon. Ibinahin ng Department of Education na 22 silid-aralan lamang sa target na 1,700 ang naipatayo ngayong taon. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, tumutok sa pagpapagawa ng mga proyekto kontra baha ang Department of Public Works and Highways. Anya, nagsusulong na siya ng mga pagbabago sa sistema dahil tanging ang DPWH lamang ang may kapangyarihang magpatayo ng mga classroom. Dagdag ni Angara, nais nilang magkaroon ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na magpagawa ng mga silid-aralan sa kanilang lugar. Isinusulong din anya ng DepEd ang public-private partnership para mapabilis ang konstruksyon ng mga classroom. Dagdag ng kalihim plano ng DepEd na maabot ang target ng administrasyon na makapagpatayo ng 40,000 silid-aralan bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Mukhang nawili sila dun sa flood control. Sa totoo lang matamaan ako, sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment lang. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagkakatiwalaan pa rin ng publiko ang pamahalaan sa kabila ng mga naglilitawang issue ng korupsyon. Sa kanyang talumpati sa isang awarding ceremony sa Palasyo, patuloy anyang itinatama ng kanyang administrasyon ang mga maling gawain kahit mahirap. Anya, nililinis sila ang hanay ng pamahalaan para matiyak na mga karapat-dapat ang bawat lingkod bayan sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Sabi pa ng Pangulo, hindi pa rin dapat mawala ng pag-asa ang mga Pilipino sa integridad ng ating mga institusyon. It will be hard, and sometimes it will be painful, but it will be worth it, because we are fighting for what we are fighting for is a country that our children will inherit, and a nation that they can be proud of, that they can be proud to say, I am Filipino. Ang kwento ng batang inialay sa demonyo habang nasa sinapupunan pa lang. Yan ang tampok na kwento sa huling episode ng ABS-CBN News Digital Series na Possessed, kasama si John Arcilla. Kasabay ng pagkagat ng dilim na babalot din ng takot ang ilan, napapalingon dahil walang may aninong tumaan o nakakaramdam ng damot dahil parang may nakapasinig kahit sa nila. Isa po ito sa mga pinakamalalang na encounter namin. Yung bata po ay nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya, ay kinonsecrate na siya kay Satan. At habang hinahapos po, binabanggit yung albularyo, yung incantation, o yung dasal, yung orasyon, para dun sa baby. Kaya paglabas po ng baby, sa sinapupunan ng nanay, ay consecrated na po siya sa demonyo. Ako si John Arcilla. Sa
Samahan ninyo akong bigyan ng liwanag ang mga bagay na nagtatago sa likod ng anino. Ito ang poses, mga tunay na kwento mula sa mga Filipino experts. Abangan po mamaya ang poses, real stories for Filipino exorcists. Pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel. Susunod, Gerald Anderson, bida na producer pa sa bagong pelikula. May entrata. May bagong na live. Iyan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZMM. Kapag nanay, kailangan magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update ng mga pinigil, mga kailangan sa araw-araw. DZMM sa patrol sa Islanda. Una sa balita, una sa pastor. DZMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras, 12 minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Dagdag singil sa feed-all rate, asahan sa November electric billing. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert D. Donberg. Naglabas ng bagong rate ng Energy Regulatory Commission o ERC para sa feed-in tariff allowance of August 2025 bilang suporta sa mga renewable energy projects sa bansa. Ayon sa ERC, itinakda sa 21 sentimo kada kilowatt hour ang bagong rate na ipatutupad sa November 2025 kumpara sa kasalukuyang 11 centavos. Layunin nito na mapanatili ang pondo para sa mga renewable energy producers gaya ng mga planta ng hangin, solar at hydro habang tinitiyak na hindi mabigatan ng mga consumer sa nagpansingil sa kuryente. Paliwanag ng ERC, ang feed-all ay isang maliit na ambag mula sa bawat consumer na ginagamit na pambayad sa mga renewable energy producers sa ilalim ng fixed rate system. Makakatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng malinis na enerhiya at sa pagbabawas ng pagdepende ng bansa sa imported fuel. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol per season DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakabutok sa DZMM Radyo Patrol sa Isventa at DZMM Teleradio. Ako si Aimee S. Tareja. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Isventa. For now, o pag-forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Love Connect. Hanap mo ba'y kwentuhang all night? Yung pakikiligin ka, sasamahang kumuha at tumawa. Tara na sa Kwento Night. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Dito, walang kwentong mananatiling diskreto. Ngayong gabi sa Kwento Night. Minsan kasi, Justin, kailangan mong masaktan para maintindihan mo kung ano talaga ang mahalaga. Pero okay na ako. Napatawad na kita. Matagal na. Kwento Night sa DZMM. Mga balita, tulak at pahayag, sinulot sa bawat sulok ng bansa. Dito
mo mapapakinggan, hatid ng pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita. Jeff Hernay at Rica Lazo sa Headline Ngayon. Headline Ngayon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Hello, Attorney! Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Ano po ba ang mga karapatan mo sa bawat issue? May batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan. Kasama sila Raisa Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. May tutugon, may paglilingkod, may kakampihan sa bawat laban ng buhay. At itong DZMM Public Service Team ang tipong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino at John Abby Perez. Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM! Aabot sa halos 100 estudyante ang hinimatay at isinugod sa ospital matapos malanghap ang sinindihang smoke bomb sa Legazpi City, Albay, Lunes ng gabi. Sa investigasyon, pawang mga freshman at sophomore students ng Bicol University ang mga estudyante na kabilang sa sabayang pagsayaw na bahagi ng taunang Bicol University Olympics. Nahirapan umanong huminga ang mga estudyanteng nagsasayaw matapos mabalot ng makapal at nakakasulasok na usok ang BU Sports Complex. Agad dinala ng medical team sa iba-ibang ospital sa lungsod ang mga estudyante. Samantala, sa inilabas na memorandum ng pamunuan ng Bicol University, ipinagpaliban muna nila ang lahat ng laro at sinuspinde ang mga klase. Inatasan din ang University Health Services na subaybayan ang lahat ng apektadong estudyante. Sumasabak ngayon si Pinay tennis star Alex Ayala sa Guangzhou Open sa China. Kalaban niya sa round of 32 si Claire Liu ng US. Lamang ang number 4 seed na Pinay, 6-2. Unang naka-score ng service break si Liu para lumamang 1-0 sa opening set. Pero nakuha ng Pinay ang 6 sa sumunod na 7 game. Bago lumahok sa torneo, umakyat si Ayala sa pinakamataas niyang ranking sa Women's Tennis Association. Mula sa world number 54, tumaas siya ng isang spot at nasa number 53 na ngayon. Idala, producer Francis Gerald Anderson sa kanyang upcoming MMFF movie na Reconnect. Tinatanong naman si Gerald kung totoo bang reconnected na sila ng kanyang ex na si Julia Barreto. Samantala, malalang heart bonds ang nilapag-Imaymay Entrata at kanyang bagong boyfriend. Nagpapaso ang producer. Bukod sa pagiging bida at direktor sa primetime series na Sins of the Father, may bagong hamong tinanggap si Gerald Anderson. Ito ay ang pagiging producer. Nakipag-partner ang kanyang The Third Floor Studios sa Reality MF Studios para sa MMFF movie niyang Reconnect. Ang pinakapangarap ko po dito talaga is makapag-produce ng iba't ibang klaseng proyekto, makapagbigay ng maraming trabaho, makapag-contribute po sa sinema ng Pilipinas. Ang MMFF movie na Reconnect ay tungkol sa iba't ibang buhay na naapektuhan ng internet outage. Kwento ni Gerald, wake-up call ang Reconnect para sa buong pamilya at sa bawat Pilipino. May mga tao sa buhay natin na we should reconnect with and may mga hindi. May mga kasama lang sa journey natin is, parang passers-by lang. At dahil reconnection ang kwento ng Reconnect, di na iwasang mabiro si Gerald tungkol sa umano'y reconnection nila ni Julia Barreto. Napagandaang kinumpirma na ng dalawang kampo ang kanilang hiwalayan. Pero pumugo ang balitang nagkabalikan umano ang dalawa. Kamusta? Nagkaroon na ba yung reconnection kay Julia?
Basta tungkol sa Reconnect na pelikula, lahat mo rin. Bukod sa Reconnect, sama rin si Gerald sa upcoming sequel ng Reality NM Studios na Bible. A singer? An actor? Samantala, mukhang reconnected sa love ang kapamilya actress-singer na si Maymay Entrata. Dahil sa in-upload na Instagram reel ng rumored boyfriend ni Maymay na si Joaquin Enriquez. Makikita ang saya ng dalawa habang nasa beach. Tinawag pang my lover ni Maymay si Joaquin. Noong isang linggo, kasama rin ni Maymay si Joaquin nang bumisita sila sa newsroom para sa guesting sa TV Patrol Express. Doon pa lang, bakas na ang closeness ng dalawa dahil halos hindi sila mapaghiwalay. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sana all, no? Mukhang ano yung features eh, no? Latino. Ganda yan, may love life. Ha? Congratulations. Kaya pala nag-blue at nag-blue din. Si Maymay. Si Maymay, oo. Pero iba nating mga kababayan, hindi masyadong nag-blue. Bakit? Dahil sipon, mayuho, kaya... Pero wala pong mandatory na face masking, ha? Baka maninita po kayo din sa lugar nyo na pag meron kang nakaramdaman, ikaw na mag-usap. Oo. Oo, okay naman yung gano'n. Correct. Or Korean, di ba? Sa kanila kasi kahit hindi naman talaga yung sobrang lala, nakasanayan na maganda rin naman yung ganong naging ugali. Parang matter of etiquette. Saka, respeto siya sa ibang tao. Lalo na kung masama yung pakiramdam mo, huwag ka nang manghawa ng ibang tao. Lalo na pag nakita mo kasi may mga senior citizens sa paligid mo, hindi mo maiwasan, di ba? Halo-halo. Ma-encounter mo. Kasi tinitiis mo yung katin ng ano mo para hindi ka mabuko, para yung katabi mo, hindi naman di ba, malangan sa'yo eh. Di ba, pwedeng ikaw ang manghawa or ikaw ang mahawa. So either way, useful yung face mask. Walang mandato Japan sa Korea, way before pandemic, yun na talaga kanilang kultura. Pero excited din ako sa RFID. Sa wakas. Kuha nyo rin sa wakas. Kukuha na ako. Ngayon na ako kukuha. Kasi ang hirap na. May dalawang pag-upload. Pag gano'n ang buhay natin. May dalawang part. May dalawang part. Hindi naman basta may gagawin para pag-iisahin na lang. Basta pag-iisahin ka. Kasi teka muna, may load ako dito sa isa. May load din ako sa isa. Pwede daw na Marepas o kaya. Gamitin mo na. Ha? Hindi, gamitin mo na. Mag-drive na tayo. 10,000 pa yung load. Ay, naku, kaya hindi ka na. Biyahe na tayo. Pag-isa na lang. Patanggalin na rin yung barrier. Sa ibang bansa, walang barrier eh. Kasi daw ba yun yung gumagano'n? Pero bagal pa minsan. Nakakabagal. Ganun, pabagumang ah. Minsan hindi ka mo nag-over. O kaya, ibang ano, ibibigay mo yung card. Yung bibili siguro ng hindi naman paling hato. Maybe in. Pero paano mo iaano yun? Sabi rin ka wala Oo nga. Walang barrier. Tuloy-tuloy lang. Nakakapyo. Libre din eh. Saka sana mabilis yung testo kasi minsan tumatagal. Bakit di na lang ilibre? Ay, hindi. Negosyo naman. Hindi naman si Tito Ramon. Kasi Tito Mati. Dapat talaga libre yan eh. At yan po mga balitang sinantayan namin para sa inyo tuloy-tuloy. Ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at ETV. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang digital series na Possess. Tama na ba, no? Possess. Mahirap yan, mga babayan yan. Ako po si Adrian. Ayan. Ay, nako, 65 days na lang eh. Pasko na po, ano? Para sa iba pang balita, mag-log mo on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMR Radio Patrol sa Imprenta. Anumang hamon, anumang panahon, dapat kami maglilingkod. Ako po, si Zen Hernandez. At sama-sama pa rin po tayo kami sa All TV. Ako naman po si Alvin Olshick sa pangalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.
Radyo Patrol sa Imprenta at Dadaanan niya ata Radyo, doon. una sa balita, una sa mga Hindi yata parado. Kasama ng TV. Kasama ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong oras na ba? Dadaan. Tuto na. Dadaan. Mahalaga ang mga ebidensya. Diyan din ang punta niya. May mga anggulo tinutulungan at samahan ang spot report team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jessica Baras at Marlene Patierros. Walang malalampating detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report! Spot Report sa DCMM. Magandang gabi po mga kapamilya at mga kaservisyo. Kami po ang mga pabebe. Wow! Hindi ako yan! Ako'y normal na tao lamang. Normal na tao. Hoy, magandang gabi po. 8:03 ng gabi. Ako po si Michael Servito. At ako po si Marlene Padiernos. Ay, kumusta po ang inyong gabi? Kayo ba'y nasa-traffic? Kayo ba'y tugi? Nako! Kami po muna ang inyong mga kasama mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ito po ang Spot Report. Kumusta? 65 days before Christmas. Ikaw ba ay yung, alam mo yung pag nakakarinig ka ng Christmas carol sa mga malls, anong nararamdaman mo? Ako, nararoon ako malapit yung 13-month pay. Na-excite ka? Yeah, oo, totoo lahat ng time na-excite ko 13-month pay partner. Siyempre, kung totoo yung December, yan yung para magsisilbing extra pera natin, di ba? Kaso kasi partner, karamihan sa ating mga Pilipino, pag nagkakaroon ng 13-month pay, parang dumadagdag lang sa palad eh. Oo, gano'n. Pera eh. Gano'n ka rin ba partner? Pag 13-month pay kasi sa akin, Mother's Day eh. Napupunta sa nanay. Wow, yun ang sweet naman. Oo. Alam mo, may sense minsan na pag may Christmas carol, parang naka-pressure or minsan nakakalungkot. Ha? Pero di ba? Parang Talaga? may sense of pressure, saka parang may... Parang nagkakaroon. Oo, gano'n. Parang wait lang naman. Okay, parang po sa mga Hindi ko inaanap alam kung may expect ko mapapressure ka Sir eh. Michael Delido, kayo po yung maghabol na dahil sila kayong takbuhan. Oo. Ito aking partner. Oo, talaga. At alam mo, habang papalapit ang Pasko, siyempre, lalong bumagrabe ang traffic. Ay, talaga naman. Actually, partner, kahit wala pang December, Oo. kahit wala pang Pasko, talagang mabigat na ang dali ng traffic. Oo. Paano pa kaya? Paano Yung pa? malapit na ang Tagal na, no? Yes. Oy, congrats si ating tennis superstar, si Alex Fiala, ay naglalaro ngayon sa Guangzhou Open sa China. Ay, ano, anak to ni Nicole. Yes. Last ko na yan. Last ko na yan. Alam mo ba? Parang alam. Ito. Ay, naku. Wala nang masabi. Hindi, partner. Pero alam mo, partner, sa kabila nga ng ating mga naranasan ng excitement, naranasan ng holiday season, siyempre, bago po magpasko, meron muna pinaghahandaan na pag-inita ng business. At ayun nga sa Philippine National Police, siyempre maaga na silang nagre-ready, no, para magpatupad ng seguridad sa nalalaban ng Underscore. Sabi nga ng PNP kanina na sa mga October 31, magkataas sila sa full alert para magbantay sa seguridad ng business. So, syempre, oo, di ba? Kasi bukod doon sa mga pag-usapos ng mga cemetery partner, yung mga palipara, mga terminal, ang daming mga barko. ang daming mga dumadagsa dyan. At kasabay po ng pagdagsa at paglabas ng mga tao, yung mga pananamantala na mas sumangkoob. Ay, nakakasal yung mga ganong partner. Diba? Oh, ikaw, parang magsabi ka partner. Nakakasal. Totoo naman, maraming mga nananamantala sa mga panahon na abala yung mga tao at may mga kanya-kanyang gawain, ano? Correct, talaga naman. Kaya nga po ang PNP, sabi nila nasa 25,000 or more. So, kanilang i-deploy ng mga pulis, no? Para i-make sure talaga yung magiging
time. At syempre, sunod-sunod na yan kasi after ng undas, and na, pagkatapos ng undas, Pasko na. Balita ko, partner, bago mag-November 1, pupuntahan ka. Ano? Ano ba? Parang may pupuntahan ka. Ang dami ganap eh. Oo nga eh. Oo, ikaw ba may ganap ka ba para sa November 1? May ganap tayo. Ay, Oo. October. Ako nag-October ako. October 21. November 1 ay Sabado. Sabado. May pasok ba? Okay. Good luck. Nagre-reklamo. Ikaw ako nagre-reklamo. I love my job. I love my job. Ano ba sinuwel? Alam mo? Do you love your job? Good. Wow. Good. Hindi ah. Anyways, ay naku po, ay kamusta po kayo kung mga kulang-kulang ni Jim ngayon? Oo, kayo ba yung coach? Sana nagkapunan na kayo dahil alas 8 na po ng gabi. Ano, pasadahan na natin ang mga balita sa mga nakalipas na oras. Balita ba ang mga balita sa mga nakalipas na oras? Nagtapang ng reklamong slander at draft si dating Senator Antonio Trillanes report sa Office of the Ombudsman laban sa dating Pangulong Duterte at Senator Christopher Go. Sinabi ni Trillanes na nakakuha ng bilyon pisong kontrata sa gobyerno ang ama ni Go na may-ari ng CLCG Filters at kanyang kapatid na may-ari ng Alfredo Filters sa ilalim ng administrasyong Duterte, kung saan nagbibigay ko bilang special assistant to the president at kalaunan bilang senador mula 2019 hanggang 2022. Sinasabing nakipag-joint venture rin ang CLCG Builder sa St. Gerald Construction na kumpanyang pag-aari ng pamilya Vizcaya para manalo ng 816 na pisong halaga ng kontrata sa gobyerno. Naka-corner anya ang CLCG at Alfredo Builders ng mahigit 6.95 billion pesos na proyekto ng gobyerno mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Sinabi din ng dating senador na isusumitin niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICC ang mga nakalat na mga dokumento at ebidensya. Itinanggi naman ni Senator Christopher Bongo ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes report. Sa press conference, sinabi ni Go na sila inililisi si Trillanes at issue sa flood control project. Inakusahan niya rin ang dating senador na may financer at sila inuulit lang ang anyay recycled na street as issue laban sa kanya. DZMM, numero 1 sa aksyon. Samantala nagsampa naman ng reklamong plunder ang draft ang dating Senator Antonio Trillanes at kaugnay nga po sa issue ng flood control project ay nakatutulong din ang Philippine National Police Independent Commission for Infrastructure sa ugnay ng mga ghost flood control project. Sa alas 9 ng umaga, dumating ang mga tauhan ng PNP na sakay ng mga marked vehicle na may logo ng SOCO at ang forensic arm ng PNP na nakatokang magsagawa ng mga scientific investigation and technical group. Ayon kay ICI Executive Director Brian Busaka, ang technical at coordination meeting kasama ang Engineering Service Department ng PNP ay para sa field validation ng 421 ghost flood control project. Bukod sa mga tauhan ng PNP Engineering Services, nag-imbita rin ang komisyon ng engineer mula sa pribadong sektor, partikular mula sa Council of Engineering Consultants of the Philippines para humingi ng opinyon sa validation ng mga naturang proyekto. Punuan ng ilang pribadong ospital dahil sa pagdami ng mga pasyenteng may influenza-like illness o malatrangkasang sakit. Sinabi sa DZMM ni Dr. Jose Rene Decano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines, Incorporated, karamihan anya sa mga pasyenteng ina-admit ay mga bata at mga matatandang may karamdaman. Ilang ospital naman anya ang nakapagpulat ng kakulangan sa mga doktor at nurse para tutukan ang sakit. Paalala rin ni Decano sa publiko magpabakuna at iwasan ang mga bisyo gaya ng paninigarilyo at sobrang pagsunog. Mga na-recover naman na bukod sa Alay, hindi pa rin sukmat
sa DNA ng mga kaanak ng mga nawawalan sa Bumero. Pag-usad ng kaso tuloy pa rin kahit walang DNA match. Yan ang kinumpirma ng Department of Justice na wala pang tumutugma sa DNA samples sa mga pamilya ng nawawalang sa Bumero sa mga buto. Sagot ito binigyan din ni Justice Spokesperson Sonia Apollo Martinez na hindi kailangang hintayin ang resulta ng DNA kung mayroon namang sapat na ebidensya para ibasura o isampa sa korte ang mga reklamo. Sa ngayon, tuloy ang pagsisid ng PCS sa Lake at walang pang go signal para iluto ito. Pero sa kumal DOJ, simula July 10 hanggang October 12, 2025, umabot na sa 981 na mga buto ang na-recover. 887 nito ay konservadong mga buto ng tao. Sa ibang balita, itinigyan ng bansa ang mangga sa ginanap ng World Food Forum event sa Rome, Italy. Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang delegasyon ng bansa kung saan nagdala yung palakasin ng industriya ng mangga. Sinabi ni Laurel na bukod sa mangga, ibinigay ng iba pang prutas mula sa Pilipinas tulad ng lansones, rambutan, dragon fruit, pili nut, pati na din ang processed Filipino na kakanin. Samantala, pinagtibay naman ng Pilipinas ang pangako para sa Sustainable Agri-Food Development 2025 sa World Food Forum. Sinabi ni Laurel na target ng Pilipinas na maging pangunahing agribusiness hub sa Asia sa kabila ng mga hamon tulad ng climate change at pagpapalakas ng sektor ng pagsasaka. Nilatag din sa pasyon ng mga angmay $100 million na agri-food portfolio na target paunlarin ang mga produkto ng bansa tulad ng mangga, abaka, sibig at kawayan. Abiso naman po sa mga motorista, hindi na kailangan gumamit ng magsaibang RFID account sa mga expressway. Sa One RFID o towing system, kailangan lang pumili ng mga motoristang may dalawang RFID sticker kung auto-trip o trip at magpunta sa website ng nagsuming RFID provider at mag-fill out ng form. Pagkatapos ay pwede nang magpunta sa tanggapan o reloading station ng napiling RFID kung saan tatanggalin ang RFID sticker ng hindi napiling provider. Nilinaw naman ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na walang magiging dagdag sinil sa toll. Report sa DCMM. Oy, pasadahan po natin ang mga report. Kuha tayo mula kay Jerry Cordero, gobyerno nalugi ng tinatayang 600 billion pesos sa mga ibinasurang kaso dahil sa inordinate delay. Ayon sa Ombudsman, narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol Jerry Cordero. Michael Martin, sa nakalipas na 15 taon na aabot sa tinatayang 600 billion pesos ang ikinalugi ng gobyerno sa mga ibinasurang kaso dahil sa inordinate delay o labis na pagkaantala ayon kay Ombudsman ni Rimulya. Ayon kay Rimulya, kukumpirmahin niya pa ang nasabing halaga. Pero nakakaalarmaan nito lalo na at ilan sa mga dahilan ay nanisinan o pagpapabaya sa tungkulin. Ang mga kasong nanisnis dahil sa inordinate delay ay puro may mga kaugnayan sa graft at injustices kung saan nasa dalawa lang ang nakulong. Ang nasabing halaga ay ang mga peraan na hindi nahabol ng gobyerno dahil sa mga natalong kaso at delaying tactics ng mga abogado. So, akin ito si Carlos Dino, di ko figura niya na binigay sa akin. Ako mismo, naglalaki yung mata ko kung sinabi yan. Pero dapat, tingnan natin hindi natin tingnan yan. Kasi nakakagulat kung bakit ganyan. Gusto natin malaman yan kasi yung inordinate delay, dapat i-decide na ng Korte Suprema talaga, dapat siya mapunta talaga sa Korte Suprema, isang paso sa sabi, na pag ganito matagal na, hindi na pwede. Pero pag ang abogado ng nasasaktan, ang nagpapahaba ng proseso, dapat hindi bilangin yun, di ba? Yun. Marahil na, alam ako Korte Suprema ang problema lang, kasi classic system yun. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol.
Kelly Cordero, CNN. Thank you, Kelly Cordero. Samantalang kalidad naman ang lupa para sa Tatayong Bicol Road ang pinag-aaralan ng DPWH para matapos nang bumigay ang Bukidnon Davao Road. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila. Radyo Patrol, Bert Dizon, Bert! Marlene Michael, sa gitna ng masamang panahon, personal na inspeksyon ni DPWH ng Secretary Dizon ang gumuhong bahagi ng Bukidnon Davao City Road sa yung Polok, Barangay Malakapaw, Quezon sa Bukidnon. May upang makita ang lawak ng kalsada at mapabilis ang assessment kung paano maisasagawa agad ang pagkukumpuni ng kalsada para muling magamit sa mga motorista. Ayon kay Secretary Dizon, prioridad ng ahensya ang mabilis ngunit legalidad na pagkasaayos ng kalsada. Kabilang sa unang gagawin sa nasirang kalsada ang full geotechnical investigation at na konstruksyon ng full road para makita ang kalidad ng lupa kung ito ay matibay sa pagtayuan ng kalsada. Makikipag-ugnayan din ang DPWH sa Mines and Geoscience Bureau para makita ang lumang bahagi ng kalsada na apektado ng soil erosion. Ang Bukidnon Davao City Road agad pamula ang koneksyon sa pagitan ng border Mindanao at Davao Region na gumuho noong Sabado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, CFM. Maraming salamat sa Radyo Patrol, Bert Dizon! At may nangyari, nakareport agad sa CCTV at sumasunod sa Inquesta. Uy, 1 RFID na. Oo nga eh. Ibig sabihin ay hindi na tayo mag-load ng auto-sweep at hindi hiwalay ang load sa easy trip. So, isahan na lang. Oo, ay, may nagdala sa drive ka, diba? Oo. O, kamusta? Ano bang parang, ako sa parking, hindi ako nagdadrive. So, hindi ko alam kung ano yung parang advantage or good thing about ito. Pero ikaw ba sa experience mo bilang isang Ang experience niya eh. Bakit? Minsan ang gastos, halimbawa ako'y dadaan ng easy trip, ako'y dadaan ng auto-sweep. So, lulugan ko yun pareho. Halimbawa, take 500. So, mag-load ako ng take 500, tapos 1,000 siya, plus pero pang processing fee ng mga 12 pesos each. So, kung isa na lang siya, isa na lang yung lulugan ko, isa na lang yung aasikat ko, yun na lang, oo. Isahan na lang, hindi ko naisipin. Magkano nga nung sunod isang expressway? Ingat po. Salamat po. Oh, salamat po sa iyo. God bless po. Thank you. Ay, salamat po. Ingat po kayo. Yes, actually, may nag-split ako one time na ganyan. May coverage ko po, pupunta ka nun sa Po. Oo, nakakayo. Oo, kasi ang nalutan pala, yung driver for that time, parang nag-trip ka, dapat ang may auto-sweep. So, ang nangyari, Ayan, so na-drop na, ay, Dahil may load kami. drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala po.